Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Listen up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. That I go home depot, where the real ones win. That I go home depot, where the real ones win. That I go home depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. That I go home depot, where the real ones win. Sa na mabali, papunta mo tama. Alo pagway na nag-aaral mo tama mo ba? Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier install namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live better. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quiet. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Dalaga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Dalaga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Dalaga Home Depot. Right in the face, it's like staring at a burning sun. Got teeth like razor blades, and you know that we're out for blood. We're out for blood. Let it run, let it run. Here it comes, here it comes. Let it run, let it run. Little wolves come out to play. Burning like a flame. No
for blood. Better run, better run. Here it comes, here it comes. Better run, better run. When the wolves come out to play. Mabuhay! Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning po sa Jail Matters. Good morning, family! Well, welcome po sa programang Jail Matters and the Community. So, ito po ang inyong makakasama sa araw na ito, ang inyong nag-iisang lingkod, Jail Officer 1 Verna V. Boticario, ang nag-iisang Chiquita but not so chinita ng BJNP Ligaw. Well, happy Thursday, everyone! Ayan, so today is April 16, 2026. So sa may mga birthday po dyan, nagsaselebrate ng kanilang kaarawan, comment down below para ma-shoutout po namin kayo. At sa mga nagsaselebrate ng kanilang anniversaries, you may comment on our live today. So, ayun po. At sa mga nais din na batiin, magpa-shoutout, welcome po kayo sa aming program. Ayun. Anyway, bago po natin umpisahan ang ating programa, bago ang lahat, nais po muna naming batiin ang aming butihing Regional Director, Jail Chief Superintendent Elena B. Rocamora, PhD. Ma'am, good morning po. Sa aming kagalang-galang na Assistant Regional Director for Administration, Jail Senior Superintendent Ramil S. Vestra, Sir. Sa aming napakagaling na Assistant Regional Director for Operations, Jail Senior Superintendent Pio C. Rosero, Sir. At sa napakahusay na Regional Director at sa napakahusay na Regional Chief of Directorial Staff, wala pong iba kundi si Jail Superintendent Ramel L. Bonavente, Sir. Sa ating masisipag na Division Chiefs and Section Heads, yan, at sa provincial administrators in every province here in the Bicol region, especially in Albay. Po. So, special shout out po to our Albay Provincial Administrator, Jail Senior Inspector, Javier Alios, Sir. Sa mga aktibo at magagaling natin na City, District, Municipal Jail Warden, Suriname, good morning. At syempre po sa mga kasamahan po namin sa Regional Office, especially sa bumubuo ng Team CRS 5, headed by Jail Chief Inspector Kenneth Gale D. Floreset. Good morning po, ma'am. Together with SJ1 Ruth M. Castor, the OG, of course. Kasama din po si J1 Nelson Pios Charles Jr. and J1 Nikki Diane M. Marbida. Good morning po sa inyo dyan sa Team CRS. At syempre po, hindi din po natin makakalimutan ang ating mga kasamahan sa jail units. Especially po sa aking family, Ligao City Jail. Ayan, so good morning po sa inyo dyan. Sa General Manager of ABN, wala pong iba kundi si Sir Alejandro B. Alianza. Belated happy birthday po, sir.
Yan. So, at sa ating mga online viewers na kasalukuyang nakatutok sa ating live for today, magandang umaga po sa inyong lahat. Well, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na puno ng impormasyon, aral, kwentuhan at good vibes kasama ang ating guest. Ayan. So, ngayong pong araw, kilalanin natin ang taga-kandili ng piitang panglungsod ng Ligaw. Sa mga nakakikilala kay Sir, can you please comment down below kung sino siya? Ayan. Pero later on, bago natin siya lubusang ipakilala, mag-recap po muna tayo ng mga activities and initiatives ni BJMP Region 5. So, kahapon lamang po ay pinagdiriwang ng Primus Cooperative ang unang anibersaryo nito. So, patuloy nitong isinusulong ang programang nakatuon sa paglinang ng kasanayan, pagpapanumbalik ng dignidad at paghahanda sa persons deprived of liberty para sa matagumpay na pagbabalik or reintegration sa komunidad. Sa kabila ng mga hamong pang-ekonomiya, nananatiling matatag ang Primos sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga kasapi at pagpapanatili ng pagpapahalagang malasakit, integridad at paglilingkod. So ayun, at formal na din pong binuksan ang fitness facility test ng Iriga City District Jail sa pamumuno po ni Jail Superintendent Denver S. Tirao, Acting Warden. Formal nang binuksan ang fitness facility ng Iriga City District Jail sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony bilang bahagi ng patuloy na pagsulong ng kalusugan at pisikal na kahandaan ng mga tauhan. So, layunin po ng pasilidad na ito na hikayatin ang malusog na pamumuhay, palakasin ang pangangatawan at makatulong sa stress management ng mga personnel, especially ng Iriga City District Jail. Ayun. So, congratulations po sa Iriga City District Jail sa isang napakabuluhang inisyatibo. Okay, so that's all for the BJMP ganap. Ngayon naman po, dumako po tayo sa highlight ng ating programa. So, nais ko pong ipakilala sa inyo ang napakasipag, napakagaling, napakabait na aming acting warden ng Ligaw City Jail. Wala pong iba kundi si Jail Senior Inspector Israelito DC Barun. Sir, maayong adlaw. Good morning, Bern. Good morning din sa lahat ng nakikinig sa programang ito. Lalo na sa aking pamilya na alam kong suportado ako at sa mga taga-Masbate. At especially doon din sa station ko ngayon ng Ligaw City Jail at doon, kahit doon sa Masbate, yung previous assignment ko. Thank you. Ayan, so, yun. So, sir, thank you so much for accepting the invitation sa effort sa pagpunta po dito. All the way from Ligaw to Legazpi. Okay, so, sir, tanong ko lang po, sir, is this your first time po na mag-guest sa isang live broadcast? Yes, Bern. Actually, hanggang ngayon, kinakabahan pa ako. Kasi, yun nga, first time kong mag-present dito online. Kita ko sa TV. Yan. Actually, sir, sa umpisa lang yan. Kayang-kaya niyan. Alam kong marami, kasi marami tayong pag-uusapan ngayon. Ayan. So, anyway, sir, ayan, kilalalin po muna natin si Sir Barun. So, sir, ano po ang inyong probinsyang pinanggalingan? Actually, I am from Masbate, province. Speaking of Masbate, well, ongoing po yung Rodeo Festival. Tama po ba? Ayan. So, yun. So, yan sa mga interested dyan para makisaya sa festival ng Masbate. Yun. Anyway, yun, sir. So, sir, maaari niyo po ba na maaari po ba naming malaman kung ano po yung kursong tinapos nyo po at saan po kayong pamantasan po nagtapos, sir? Actually, I graduated at Masbate Colleges sa kursong BEd o Bachelor of Education. I see. Okay, so kaway-kaway dyan sa mga BS Education graduate. Ayan. So, sir,
Well, nagbanggit niyo nga po kanina na isa po kayong edu graduate. So, ano po yung dahilan o inspirasyon po? Bakit po kayo pumasok sa BGMP at hindi po sa DepEd para magturo po? Yung actually yung plano ko sana is maging member ng National Free. Kaya lang siguro coincidence na may nakapagyaya in the name of SPO for Antonio de la Rosa. Nag-apply din ng Highway Patrol nung panahon na yon. At yun, hinaya niya ako para pumunta dun sa NCR para mag-apply since hindi pa naman dado kilala yung BGMP. Maganda yung uniform, maganda yung naiiba ko. So, parang interesting sa akin kaya nag-try ako at sinuwerte naman. Nako, sir. So, kagaya nga siguro ng ibang siguro marami din ang nakaka-relate, sir, na hindi man nila first choice talaga ang BGMP, pero dito sila dinala ng tadhana. Ayun. Anyway, sir. Ayun. So, sir, bago po pala kayo, sir, ma-assign sa Ligao City Jail, saan pong mga jail units or offices na po kayo na-deploy? My first assignment was in Calabria Municipal Jail. And then transferred to Masbate Municipal Jail. Nasa ngayon ay Masbate City Jail na. Then punta ako ng Mobo Municipal Jail na ngayon ay Mobo District Jail na. Tapos Palanas District Jail. Tapos Placer at Katayngan at Gubat Sorsogon. I see. So, At saka pa sa San Jacinto pa pala. San Jacinto. I see, sir. So, halos sumatotal po, sir, lahat na naikot nyo po, naikutan na jail unit sa Masbate. Opo ba, sir? Yes, Berna, except Aroroy District Jail. Okay, sir. Okay. So, anyway, sir, so, bale nabanggit nyo din po doon yung gubat. Tama po ba? Apo. So, and aside doon, sa labas ng Masbate, na-assign po kayo sa gubat and ito, Ligao City Jail, yung first unit assignment niyo po in Albay. Oh, it's a pleasure, sir. It's an honor na, ayun, yung magiging acting warden po kayo ng Ligao City Jail. But anyway, sir, before po kayo maging before po kayo maging isang warden, ano po yung mga past designations niyo po since you are rose from the rank po, sir? Halos lahat yata ng mga designation since Rose from the rank ako kuha na natin. From gaiter hanggang warden ako. So, yun. So, sir, alin po doon yung pinaka-challenging na designation po na masasabi niyong, challenging to. Kailangan mag-effort. Siguro kung masasabi kong pinaka-challenging sa akin is bago akong ma-assign akong member ng BGMP na kung saan na-assign ako ng Calabria Municipal Jail na kung saan ako ay agad na dinesignate as admin since dalawa lang naman kami ni G1 Balatuca nung panahon na yon. So, ginawa akong admin agad. So, yun. Walang typewriter. Hanap ka pa kung saan yung typewriter kasi yung may typewriter ng issue yun, sira na. Mahirap. Hindi ako marunong mag-type. Hindi ako marunong sa reports pa noon. Flexicapan natin na ma-comply lahat. Okay. So, alam naman natin mga ka-jail matters, especially nasa uniform service, na talagang ang admin works napakahirap. Isa siya sa pinakamahirap na designation kasi marami kang kailangan i-comply, especially sa paperworks. Tama po, sir, no? Ayun. So, yan, sir. So, actually, alam nyo mga ka-jail matters, may natutunan din ako kay sir sa sinabi niya kanina na sabi niya, since limited yung resources, nabanggit ni sir na sira yung typewriter nila. So, kailangan talaga maging resourceful ka. And hindi siya marunong, so kailangan mong mag-adjust. Yun. So,
yon, maging flexible, ika nga. And sir, aside po dun sir, ano pa po ba yung challenging all throughout your journey as a BJMP? Aside po dun sir sa admin works na sabi niyo po, isa po yun sa challenging designation na naibigay sa inyo. Ano pa po sir yung na-experience nyo na challenge talaga kayo ng sobra? Itong pagiging warden kasi lalo na yung rank ko is Q2 pa lang. Wala akong ng order. Assign ako nun sa Palanas Scale. Order namin is lang ng order na non-duty status. So, since ako ang pinaka most senior, agad OIC warden. So, alam kung paano. Pagka yung personnel ko is halos karang ko lang. SG1, SG2 or something. Hirap makisama. Hirap kung paano alam kung paano dalhin yung tao pagpapasunod sa kanila. So, pinag-aralan natin sa awan ng Diyos, napasunod naman natin at maayos naman. Wow. So, halos ilang buwan or taon din po yun, sir, na pagiging officer in charge nyo? 1 year and 1 month yata yung card na ko ng analysis. Tapos lang. Nangyari doon. I see. So, mahabang panahon din yun, sir, na ginugol yun, pagiging officer in charge. So, ayun. So, well, sir, base nga doon sa kwento nyo po is, syempre, nature sa ating, isa talaga sa mga nature ng ating trabaho bilang uniform service is yung mga biglaan, no, sir? And we have to accept ano man ang iba to sa atin, yun. So, tanggap lang ng tanggap. And even na, syempre, wala tayong masyadong ideas. Yun, may mga times na hindi pa tayo talaga, yung binibigay sa atin, wala tayong masyadong ideas on how to do it. But you should do it even you're scared. Tama po ba, sir? Yan. And, yun, kasi naniniwala ako na you take action despite of uncertainty, kahit hindi ka sure sa ginagawa mo. Ayan, so rather than waiting for confidence, because it helps you to transform. And your fear turns into courage. Ayan. But anyway, sir. Ayan, sir. So, now, sir, for lahat ng journeys, as in lahat ng lessons, marami din kayong sa past experiences nyo, syempre may mga lessons din po kayo na natutunan. So, ano po doon, sir, sa lahat ng yun yung nag-build sa inyo na ngayon bilang isang jail warden? But, yung sa atin pasyon na binigay sa atin. Yes, I agree with sir. Ayun, so yun. And aside doon, may matututunan ka talaga kapag tanggap ka lang ng tanggap ng mga designations and kasi hindi naman yan ibibigay sa inyo, sir, no, kung hindi mo kaya. Ayun, sir. So, time check, it's already 9:22 in the morning. Ayan, sir. So now, sir, pag-usapan naman natin, nabanggit nyo kanina na yung previous jail unit assignment nyo is yung Mobo District Jail. Tama po, sir. So ano po dun, sir, yung significant accomplishment nyo po, sir, bilang dating jail warden po ng Mobo? Actually, nung ako ang second naging warden nung jail, nung pumunta ako doon is hindi pa kompleto. Hirap yung yun na nagsisimula pa lang na pulang gamit ng tapos yung rehab ng rehabilitation para sa rehabilitation ng mga PDL natin ng paraan sa support ng mga personnel ng mobile. Talagang believe ako dahil hindi ko yun makakaya kung wala sa support nila.
hirap, pero ginawa natin. Ayan. So, speaking of Mobo District Jail, alam ko nanonood po ngayon yung mga taga Mobo District Jail. So, maayon na adlaw po sa inyo dyan, sir and ma'am. And special shout out, sir, sa sa acting warden po ng Mobo District Jail, Jail Senior Inspector Ramon A. Cabag III. Sir, good morning po. Ayan, sir. So, yan, sir. Well, iba talaga sir ang nagagawa kapag lahat nagtutulungan. Tama po sir. Kasi sabi nyo nga po, as in, nag-start po kayo from the scratch. Kasi bago pa lang po yung facility and kailangan talagang yung mga gamit, marami pong gamit na kailangan na i-provide. Ayun sir. So, sir, is there projects po or initiatives na ginawa nyo sa Mobo na gusto nyo din po i-adapt Ligao City Jail bilang warden po? Mga development siguro na masabi dahil hindi naman yan sa support at saka yung finance. Lahat. Kaya nang sabi ko, yung darating sa atin, benefits na binigay sa atin, at ano yung maisip natin para sa kaganda ng jail, yun gagawin natin. Ayan. Napakaganda, sir, ng sinabi niyo po. Okay, so, sir, let's batiin po muna natin. Ako, marami na pong nagpapabati sa inyo, sir. Eto, sir, isa-isahin po muna natin. Let's have a short break. So, let's read the comments here, sir. Ayan. So, sir, ayan, batiin po natin ang ating mga kasamahan. Okay, sa Ligao City Jail. And, sir, may nagpapa-shout out. Ayan. So, Yeah. ayan. So, good morning po, Ma'am Renzi. And, of course, special shout out sa ating dating intern po, criminology intern po ng Ligao, si Marian Hazel Relucio. Ayan, ng Team Delta. So, yan. So, thank you so much for watching. And kumusta kayo dyan sa PLT, College of Ginubatan. And hello, mabuhay po, Ma'am Ruth. And good morning po, Gempo Regional Office. And of course, si Ma'am Rach, sir. Ayan, so, good morning daw po, sir. And naka-tune in po ngayon ang Tabaco City District Jail. Maraming na aga po sa inyo dyan, sir. Sir Butch. Hello, sir. Morning po. And of course, ang ating very supportive po, operations. Sir, si Ma'am Jean. And okay, Sir Cabo, good morning po, sir. Good morning po sa inyo dyan sa Mobo. Okay, now, sir, balik po tayo doon, sir, sa ating usapan. Ngayon naman, sir, pag-usapan po natin yung mga activities, plans and activities, initiatives sa Ligao City Jail. Since alam niyo po, mga ka-ABN, si sir po ay 70 days, 71 days, tama po sir. 71 days pa lang po siya sa Ligao City Jail, pero marami na po siyang accomplishments bilang jail warden. So, isa-isahin po natin yun, sir. Of course. Yon. So, isa na po dyan yung last February, nagkaroon po kami ng ceremonial signing between the City Government of Ligao and the BJMP, kung saan po the city government, through the generous support of the City Government of Ligao, binigyan po ang BJMP, ang Ligao City Jail, ng 5,000 square meter lot intended for the new modern facility ng aming unit. Ayan. So, thank you so much po, Mayor, Honorable Fernando V. Gonzales, sa inyong support sa aming unit. And ano pa po kaya yun, sir? So, in collaboration with the National Intelligence Coordination Agency, or NECA, Region 5, our unit successfully conducted a seminar on PCVE and PNPA awareness attended by all personnel of Ligao City Jail and its fugitis from Ligao Community College.
Ayan. So, actually, yun sir, no? So, isa yun sa achievement unlock ng Ligao City Jail kasi nakipag-collab kami sa NICA Region 5. And thank you so much po sa support, Director Frades po. Kaya na-materialize po yung seminar about the PCVE and CPP-NPA awareness. Kasi napaka-importante po nito. Especially po, yun, we have, syempre, may mga ano po tayo, CTGs and also, yun, so, isa po sa mga initiatives din ni government yung LCAC. Ayan, so, yun. So, isa siya sa mga highlight ng accomplishment ni Sir. And of course, Sir, pasalamatan po natin yung mga donations na natanggap po natin. So, yung pasalamatan natin yung mga service provider na doon sa jail na walang sawang sumusuporta sa atin. Yung SJ Handicraft, Arise and Shine Community Church, Asian Community Christian Center, Catholic Women's League, and Padre Pio Church. Ayan. Na yun, tuloy-tuloy ang suporta sa atin. Halos walang sawa talaga. Yes po, regular po. Especially po, yung CWL, sir, no? Regular po silang pumupunta every Sunday. So, ayun. So, and of course, yung ACC, kasi madami po tayong nakuhang donations from them. So, thank you so much po, Pastor Choi, sa inyong support sa jail unit. At noong nakaraan nga po, sir, noong nakaraang April 9, 2026, nagkaroon po ng dialogue with accredited service providers ang Ligao City Jail. Ayun. So, yun. Well, sir, for this quarter and last quarter po, sir, marami po tayong natanggap na mga donations. And isa na nga po doon yung 5 cubic meters of gravel and sand from the city government of Ligao. And of course, meron pa po, sir, yung 5 sacks of cement donated by Honorable Rodolfo Opeda, Barangay Kagawad of Layon, Ligao City, intended for the construction of male personal barracks. Okay. Ayan. Tapos yung accumulated donated medicine amounting to 18,488 from our service provider, ACC and City Health Office of Ligao. At saka yung jail improvement or para sa beautification by repainting the facility control gate, kitchen, cabinet, and food cart. Ayun. So, yun. Well, by the way, yun po, yung mga nabanggit ni Sir ay yung mga unfunded activities po namin through the support of our service providers, mga network linkages po namin. So, hindi po yun maisa sa kutuparan kung wala po yung support na nakukuha or binibigay po ng aming mga service providers. So, thank you so much po, Sir and Ma'am. And yun, Sir, so since napag-usapan naman na po natin yung mga donated items, donated materials from our service providers, Sir, pag-usapan naman po natin yung your plans, your future plans this quarter. Or So, sir, out here. sa ngayon, pinaplanuhan at going yung solicit natin para sa construction ng ating male barracks. Dahil din nasa compliance ng ISO, need natin na i-fill natin yung mga personnel natin, tagtulong-tulong na rin para may sakatuparan yung ating mga proyekto. Ayan. So, yun. So, yan. Yung construction of male barracks for personnel. Kasi, syempre,
aside from, syempre yung welfare din, aside from welfare for the PDL, of course, isa din sa mga top priorities ni BJMP, especially ni Ligaw, is yung welfare ni personnel. Kaya yun, so napag-isipan under the leadership of Jail Senior Inspector Barun na yung construction of jail barracks. Ayan, so sa tulong na din po yun, sir, ng mga service providers, of course. And, sir, isa na din po dun, sir, maisingit na din po natin yung beautification ng ating jail. Yan. So, kung mapapansin nyo po sa labas po ng aming jail unit, maaliwalas. Ayan, tingnan. Kasi nga po, all thanks to also to the initiative, one of the initiative of the personnel of Ligaw, which is SGO3 Pangan. Ayan, so thank you, sir. And, yun, sir. And, yun, so, sir, pag-usapan naman po natin ang inyong leadership style. Ayan, so, bilang isang warden po, sir, ano po yung, ano pong klaseng pamamalakad yung ginagawa niyo po para maging isang effective leader? Reward din. Dapat palagi tayong flexible. Hindi kaya basta-basta maging warden. Dahil tao at PDL yung nasakupan natin. So, parang katuro hanapan natin ang kaya natin. Kasyon. At naalam natin. Yes po, sir. Ayun. So, syempre, very supportive naman ang mga tao sa Ligaw City Jail, and whatever initiatives or activities na plano nyo pong gawin is susuportahan. All out naman po ang Ligaw. Ayan. So, ganyan kami kasolid sa Ligaw City Jail. Ayun po, sir. So, sir, now let's ibida naman po natin yung mga PDL livelihood products po natin sa ating unit. So, isa na po dyan, sir, is yung Beaded Bonsai. Yan po yung PDL, yan po yung aming signature PDL livelihood product. And of course, meron po kaming, ayan, sir. So, meron po kaming doormat and yan. So, ano-ano pa po kaya yun, sir? Yan, so meron din po kami doon na rags. Yan. And of course, sir, sa aming jail bakery po, sir. Yan. Ayan. So, sa mga taga-Ligaw dyan, mga taga-Ligaw City na malapit sa aming unit, pwede po kayong mag-drop by, mag-order. Pwede din through online sa aming bakery. Ayan, yung Ligaw, Pandeligaw. Ayan, pinatawag naming Pandeligaw. Ayan. So, meron po kami doon na isa-isay natin, sir. Ibida natin. Meron po kami doon na, yan, so carrot cake. And of course, we have banana cake, sir. Yes po. And yung paborito nyo, sir, yung palagi nyong kinakain doon na tinapay. Ayan. Yung yes. Yan, meron kami doon na pandimunggo. Ayan. So, yun. Isa yun sa mga ginagawa. Yes po. PDL. Yes po. And of course, muntik na natin sir makalimutan. Of course, yung ating chili, yan, yung ating Chili paste. yes, and chili, ano pa nga yun, sir? Chili garlic. Tama po. Yan. Ayan, yung mga bagoong dyan, yung mga mahilig sa kumain ng mangga na may bagoong, yan, available, meron po kaming available na bagoong sa Ligaw City Jail. So, kung interested po kayo, you may visit our page at BJMP Ligaw CJ. Ayan, CJ. And, yun, sir. So, wow, time check, it's already 9:38 in the morning. Naku, napakabilis ng oras, sir. Ngayon, sir, how about naman mag-fast talk naman tayo, sir? Ready ka ba, sir? Nakabahan. Pero niya.
Ayan. Ano yung may isagot ko? Anyway, so, tara G, sir. Fast talk po tayo, sir. Ayan, so, well, may inihanda po kaming games. Ayan, so, let's have a fast talk. So, ang simple lang po, sir, ang gagawin niyo po is, you're going to answer it as fast as you can. And kung ano po yung unang maisip niyong sagot, yun na po yun. Okay. So, ready ka na ba, sir? Okay. Always ready si Sir Barun. Okay, so, sir. Ayan. So, papunta na tayo sa exciting part. Well, sir, let's start our fast talk. Sir, one word to describe your leadership style. Mas importante, disiplina or malasakit? For you, sir, mas lamang ang may experience or character? Alright. Okay. And sir, isang trait na dapat meron ang bawat jail officer. Dapat yun, flexible at saka may integridad. Nice. Okay, sir. So, alin ang mas mahirap? Managing the system or managing the people? Managing the people. I see. One word to describe Ligaw City Jail. Perfect. Kasi, gaya ng sabi ko, palaging awardee since noon pa man. Perfect talaga. Okay. Sir, one word for success. Yes. Parang mahirap din Okay, pwede naman mag-pass, sir. 3, 2, 1. Okay, sir. Kompletuhin. Ako si Israelito. Jail Senior Inspector Israelito D. Barun. Ang bagong jail warden ng Ligaw City Jail. Yes, ayan. So, yun. So, now, sir, yun, nabanggit nyo kanina, sir, na sabi nyo, ang leadership style nyo is Flexible. flexible. Okay, kaway-kaway naman dyan sa mga flexible sa trabaho. Yung may multi-designations. Ayun, so, flexible. Bakit nyo naman po, sir, nasabing flexible? Dahil kung flexible ka ay madali kang makahanap ng agad-agagang alternatibo. Lalo na kung sa kung may mga problema ang darating, madali maka-adjust. I see. Well, I agree, sir. Patuloy na nga po dyan, kapag flexible ka, Open-minded ka. yes. Open ka sa mga suggestion. Yes po, yun. So, syempre, as a leader, hindi lang naman po dapat sarili natin. Dahil hindi naman palaging tayo ang tama. Yes So, pwede po. ka rin kumuha ng opinion doon sa makasama mo at doon ka mag-consolidate magiging decision mo. Yes, I agree, sirs. Kasi, syempre, mas maganda kung hindi lang isa ang hindi lang isa yung gumagalaw. Yun. Mas okay. Yes, yung Kasi maraming idea, mas maraming magkuha kang Yes, tama po yun. Yung collaborative effort. Ayun, sir. And, sir, sabi niyo kanina, pinili niyo yung disiplina. Bakit naman po yun, sir, disiplina? kasi kung mas madali yung pagdala ng tao kung lahat tayo ay disiplinado. Kung lalo sa atin, kung wala tayong disiplina, paano tayo magpapasunod dun sa mga nasasakupan natin? Paano tayo irespeto? Pinaka sa akin is dapat ang lahat ng tao ay disiplinado sa lahat ng bagay. Tama po yun. Especially po nasa uniform service tayo. Kailangan talagang discipline first. Sir. Ayan. So, yun, sir. Now, sir, sabi nyo kanina, pinapili ko kayo, experience or character. At ang pinili nyo po ay experience. So, sir, bakit nyo po nasabing experience? Kasi experience, hindi lang marami kang sa experience kaya marami kang matutunan at pwede mo rin i-share sa dun sa mga kasama natin, mga nasasakupan natin at kahit sino.
yung yung okay lang naman. Apo, sir, yan. And syempre, sir, yung experience po kasi kapag, syempre, kayo, sir, na matagal na kayo sa serbisyo and alam kong marami na po kayong natutunan from your experiences, from your past experiences sa iba-iba yung designations and the jail unit assignment. And alam ko na meron nga tayong sinasabi na papunta ka pa lang, pabalik na kami. Ay, pabalik na ako. Ayun. Ayun. So, yun, it applies there. And, sir, and ito naman, sir, sabi nyo, tinanong kita, sir, kanina, isang trait na dapat taglayin ng isang jail officer. And sabi nyo po ay flexible ulit. So, yun. So, flexible ulit. I-connect na lang po natin kanina na nabanggit nyo na dapat flexible para kasi bilang isang leader din, kapag kapag merong kailangan solusyonan, dapat malawak ang iyong pag-iisip. And yun, sir. And bilang isang jail officer talaga, sir, talagang dapat flexible ka to innovation, especially ngayon, sir, na digital platforms na tayo. And kung mapapansin nyo po mga ka-jail matters, very active ang BJMP sa paggawa ng mga video contents. Hindi lang siya for entertainment, but of course, informative contents. Ayun. So, kailangan talaga kahit na mga alpha or hindi saklaw ng Gen Z, kailangan mong mag-adapt. Kailangan flexible ka to adapt the new trend. Pero ganun pa rin, dapat may panindigan ka rin. Yes. Hindi yung isang comment lang sa'yo, magbago ka rin dahil flexible ka. Kung ano yung naging decision mo, kahit flexible ka, may panindigan ka na yun. Pag nag-decision ka, yun na yun. Ayan. So, yun. Yung sabi ni Sir na kahit na flexible ka, dapat may sariling paninindigan. Ayun. So, yun. Well, ito naman, sir, nabanggit mo kanina na managing the people over managing the system. Ayan, sir. So, bakit nyo naman po nasabi na medyo challenging ang pag-manage? Dahil tao yung takupan mo. Galing sa ibang ugali, galing sa ibang pamilya. Hindi yung ugali niya is i-apply niya sa iyo, tapos mahirap pag-adjust kung ikaw ang leader. So gaya ng sabi ko sa kanila, sa leadership kaya is maganda yung sumunod kayo kaysa kayo ang susunod ko. Sa akin lang is kuha ka ng opinion, question, at dun ka kuha. Yes, sir. Ayun. So, yan. And, okay. Now, one word to describe Ligao City Jail. Sabi nyo kanina? Perfect. Ayan. Sabi ni Sir, perfect. Why? Why perfect, sir? Well, kahit sa record naman, pagdating ko pa lang dyan sa lahat ng personnel is gumagalaw. Sabi ko nga, kung being a leader lang, hindi kaya lang. Kung walang support ng personnel. Magsimula sa personnel, lahat ng gumagalaw. Kaya nangyayari yung accomplishment na nakukuha natin. Dahil wala akong masabi. From gater, sa lahat ng personnel ng Ligao City, talagang hindi na kailangan instruction. Kaya nakukuha nila maraming awards. At sana, yun nga, challenging para sa akin dahil yung pinalitan ko is awardee. I will try my best na pantayan, hindi mapapantayan. Basta ay gagawin natin para ma-maintain natin yung performance ng Ligao City Jail. Ayan. Well,
Actually naman sir, sa loob nga ng kanina nabanggit ko na sa loob nga ng 71 days, marami na si sir na accomplished and mga unfunded activities na nakuha, na-initiate and mga support from our service providers. Yun. So, alam kong kayang-kaya niyo yun, sir. And with, of course, buo ang suporta ng mga personnel ng Ligao City Jail. Ayan, sir. And, sir, eto din, sir, last one. Dito, sir, sa one word for success. Ayan, so balikan po natin yun. One word for success, sir. Well, para sa inyo, sir, eto na lang, sir. Para sa inyo bilang isang warden, how do you define success? Makuha mo, ma-comply mo yung lahat ng nais mo. Ayun, yung makuha, yung, yes, yung ma-achieve mo, yung Yung mga, minimity mo. Yung mga pangarap mo. yes. Ayun, well, yan, yung definition, sir, ng success is ma-achieve yung, what do you call that? Yung goals mo. And we are very positive, sir, na alam ko yung mga future plans mo din sa Ligao na hindi pa natin na-disclose is, alam ko, maisa sa katuparan yun, sir. Kasi, alam niyo po ba, mga kaibigan, just a trivia that Sir Barun is very, aside from talagang all out siya, so very supportive siya, and he is very generous pagdating din sa welfare ni, pagdating sa mga personnel. Yon. So, yan. And then, sir, one last question po pala, sir, before we end this program. So, sir, can you give a message? Just a short message po, sir, para sa ating community po, sir. Puro ang message ko lang para sa yung mga initiative ng BGMP ay hindi lamang para sa siguradad ng ating mga PDL. It includes also rehabilitation or rehabilitation ng ating mga PDL. So, sana suportahan o suportahan niyo ang mga programa ng BGMP dahil para suportahan niyo yung programa ng BGMP para sa ikabubuti ng ating mga PDL hanggang sa sila ay lumaya at yung acceptance nila after the release. Yan. Okay, sir. So, now, sir, well, we still have time. Now, sir, can we greet some of our viewers po, sir? Ayun. So, isa na din po nga dito, sir, na nagpapa-shoutout si Randall. Yan. Randall Realco. Ayan, yung napakasipag namin na Yusaw. Ayan, so shout out, sir. Ayan, and speaking of Sir Randall pala, sir, nung nakaraang week, nag-courtesy visit tayo kay Albay 3rd District. And so, si Honorable Raymond Salceda, Adrian Raymond Salceda. So, yun, based nga sa courtesy visit namin, he assured the BGMP, Ligao City Jail, about his support about the construction of the modern facility. And syempre, sa ating City Mayor, si Honorable Fernando V. Gonzales. Ayan, nagpapasalamat po kami kay Mayor sa walang sawang suporta na ibinibigay ng City Government of Ligao. Ayan, thank you so much po. And of course po, sir, batiin na din po natin ang ating Development Officer po, si Si Tess. CO2 Tess Castillo. Ayan, yan.
Okay, so si Ma'am Castillo po, ang aming Chief of WD. And of course, with her Development Officer, si Ma'am Breva. Yan, si Ma'am Breva po. So, good morning po dyan sa inyo, sa Ligao City J. And of course, nais po din nating batiin ang BJMP Catanduanes, PO. Good morning po, sir and ma'am. And all the way from Piduran Municipal Jail, ang aking classmate, si Sir Pasage. So, good morning po. Good morning po sa inyo dyan sa Piduran. And, sir, ayun, so bago po tayo magtapos, nais ko din pong pasalamatan. Ayan, so may nagpapagreet po dito. Shout out po, special thank you sa service provider po, sir. Ito po, sir, yung dati nyo pong district jail sa Asia Baso Church Mission, headed by Pastors Ian Kirk, Kevin Taforelli, and from Australia, and also Pastora Cecil Artates for food donation of 1 whole lechon and dinuguan for the lunch of PDL and personnel yon sa Mabod District Jail. And of course, si Ma'am Elvira Cabog po. Ayan, so good morning po sa inyo dyan. And ayan, so yon, and nice ko din pong batiin ang aking team, sir. Yung Team Delta, sir, ang snappiest team ng Ligao. Ayun, so Sir Tune, good morning po. And of course po, kay Sir Pait, sir. Kay Ronda. Yan. Jopo Ronda at saka Deputy. Yes po. Good morning po, Sir Dep. Saka kunin ko na itong pagkataon na ito, i-greet din ang aking kapatid na si Gwendolyn Baron Dumitita, dahil nagsiselebrate siya ngayon ng kanyang birthday, April 16. Tapos yung pamilya ko, greet ko na rin dahil baka magtampo yun na hindi ko sila na-mention. At lahat ng mga taga-Masbate, lalo na hindi Masalang. Sa Mobo District Jail, Katayngan, at lahat ng jail ng Masbate na rin. Ayan. So, thank you so much po. And happy birthday po, Ma'am Gwendolyn. Yun. So, thank you so much sa lahat ng nag-likes and share ng aming program. Ayan. So, thank you very much. So, mabuhay po kayo. And time check, it's already 9:55 in the morning. So, we're going to close this program. So, sir, do you have any, meron pa po kayong gustong idagdag? So, yun lang. Pasalamat sa ating mga listeners na naabot ng broadcast nito, sa lahat ng mga sumusuporta ng jail, BJMP. Yun. Ayun. So, thank you very much po. Once again, this is Jail Officer 1 Verna V. Boticario at ang aking kasama, ang aking guest. Jail Senior Inspector Israelito Lizzy Paron. Ayan. So, thank you so much and stay hydrated, everyone. Goodbye. Listen up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mamo-tama. Alupagway na nag-aalala mo, tama mo to ba? Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier and store, lamin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. This good every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. I'd save more, live better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para
sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astron TV Audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na TV Audio, Astro na TV Audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Sa Home Depot. Nagpaplano ka bang mangarap? Dream house mo ba'y papalapit na? Negosyo ba'y sisimulan? Panahon na para mag-invest ka. Huwag nang mag-alala, sagot ka namin. Sa lupa't propina, siguradong angkin. ELM Real Estate Marketing, abot kaya, siguradong panalo rin. Zero interest, installment pa. Madali lang, ID lang dala. Priam lot sa perfect location, hindi binabaha, safe investment mo yan. Sa ELM, future mo ay secured, sariling lupa mo ay assured. Ready subdivided lots, handa na. Whole square meters, pataas pa. 20% down, reserve mo na. 2 years to pay, kaya mo to, diba? Diba, diba, diba?